Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Kumpirmado, nasa bansang Timor-Leste lamang pala si dating Congressman Arnie Tevez. Nagkita at nagyakap pa sila ni dating Senator Manny Pacquiao dahil inimbita po ang ating pambansang kamao ng presidente at ng Prime Minister ng nasabing bansa. Ang balita at ang video, ito. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat, makikisuyo. Basahin ko lang po ito mga ka-PL. Pacquiao Tevez nagyakap sa Timor-Leste. Boying Rimulya. wala dito. Siguro si Boying Rimulya ngayon mga ka-PL. Kumbaga sa Bisaya pa. Nakapamiste. Piste. Nasa Timor-Leste lang pala ang hinahanap natin. O ito na. Wala na umanong duda na nasa Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Tevez Jr. ayon kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano. Ani Clavano, nagkaroon ng chance encounter sina dating Senador Manny Pacquiao at Tevez sa airport ng nasabing bansa. Nagyakap nga. Mismong si Arnie Tevez, isa sa mga sumundo pagkalapag ni Manny Pacquiao sa paliparan ng Timor-Leste at niyakap niya kaagad itong kanyang kaibigan. O, alam naman natin na andoon talaga sa Timor-Leste. Ngayon, it's without a doubt. Ayan, pahayag ni Clavano sa interview sa mga reporter. Nakakuha rin kami ng statement galing sa kampo ni former Senator Manny Pacquiao na ito ay isang chance encounter lamang po at hindi naman sinasadya na magkita sila doon sa mismong airport. Dagdag pa niya. Ano ang dahilan? Bakit naroon si Pacquiao? O ito, idagdag ko na rin. Ayon sa ulat, nasa Timor-Leste si Pacquiao matapos imbitahan. Ayan. Ni na President Jose Ramos Horta at Prime Minister kay Ralasana Gusmao para maging guest of honor sa Independence Day celebration ng kanilang bansa. Ayon, at di umano tutulungan din pa daw po ni dating Senator Manny Pacquiao ang bansang Timor-Leste sa larangan ng boxing. Parang isa siya sa magpapalakas ng palarong boxing. Ayan, ng sports na boxing sa nasabing bansa. O eto na ho ang video. Panoorin na po natin. Pasensya na po at mahaba-haba yung binasa ko. Ayun, maliwanag pa sa katanghaliang tapat mga ka-PL. Ano kaya masasabi ni Boying Rimulya sa balitang ito mga ka-PL? Boying,
Ano na next move o next plan mo? Ay hinahanap nyo nasa Timor-Leste. Dalawa na wanted. Si Tebes at saka si Bantag. Si Bantag mukhang nasa Pilipinas lang. Pero hindi nyo mahanap-hanap. Ha? Huwag niyo pong sabihin ganyan po kahina. Kayo, DOJ Secretary Boying Rimulya, nagtatanong lang po ha. Kasi sa tingin ng ating mga kababayan, bakit hindi nyo po kayang mahuli itong dalawa? Ganyan ba talaga kahina ang Department of Justice? Nagtatanong lang po. Ito, maliwanag, mainam siguro, Secretary Boying Rimulya, subukan nyo pong puntahan sa Timor-Leste si Tebes. Bago nyo puntahan, tawagan nyo muna, ipaalam nyo sa kanya na darating kayo, na walang arestong mangyayari. Mag-uusap lang kayo para magkusang sumuko itong mama umuwi sa ating bansa, harapin ang kaso niya. Ganon. Kasi ito si Manny Pacquiao, ay hindi man ito sinasadya. Nagkataon lang na inimbita si Manny Pacquiao ng presidente ng Timor-Leste. Siguro nabalitaan ni Tebes, uy, darating yung aking kaibigan. Magkaibigan ho yung dalawa. Kung hindi po ako nagkakamali, mga ka-PL, si Tebes, campaign manager yata ni Pacquiao noong tumakbo ho siya sa pagkapangulo, noong nakarang halalan. Kaya ganyan po, kadikit niyang dalawang yan. Secretary Boying, ano na, galaw-galaw para hindi ma-stroke. Patunayan nyo po na kaya nyo pong kunin, dakpin yung dalawang wanted natin. Mukhang natatabunan na ho kasi anong issue, yung issue kay Bantag at dito kay Tebes. Wala na, hindi na po napapag-usapan. Diba, mga ka-PL? Ano pong masasabi ninyo, mga ka-PL, dito sa video pinanood ninyo at kay Secretary Boying Rimulya? Paki-comment na lamang po. At idagdag ko lang po itong naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa China. Nako, palaban talaga ang ating Pangulo, mga ka-PL. Sabi ng iba, weak leader daw, pero nagkakamali ho sila. Ito po ang balita, basahin ko lang, maikli lang naman po Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas, subalit handa itong ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. PBBM sa China, hindi kami naghahanap ng gulo. Yan. Kasi ang slogan ng Pangulo natin, mga ka-PL, friends to all, enemy to none. Ayaw po natin ng away. Isa pa, wala tayong kakayahan na makipagdigma kahit saan mang bansa, maliban na lamang siguro yung talagang sobrang walang kakayahan o mahinang bansa na lang talaga. At syempre, ayaw rin natin ng ganun. China, napakalaking bansa niyan, hindi natin kaya yan. Diplomasya ang kinakailangan para hindi na tayo bastusin at babuyin, abusuhin itong mga supot. Hindi kami naghahanap ng gulo, ha, China. Pero kung talagang gusto nyo ng gulo, pwede man, pwede. Lalaban kami. Pero magpatuloy muna kayo. Joke lang ho yun, mga ka-PL. Siyempre, ayaw natin ng gulo, di ba? Tulad ng naging pahayag ng ating Pangulo, mainam yung wala tayong kalaban, naghahanap buhay lang tayo.
at ang bansa natin, kakasimula pa lang eh. Ngayon pa lang gumaganda ang ekonomiya ng bansa natin. Tapos guguluhin tayo ng China. Natatakot siguro na baka maunahan natin sila. Bira naman itong mga ito. Mga ganid kayo. Pati ba naman isda, inaagaw nyo pa sa amin? Ha? Si Jinping, ganyan na ba kagutom sa bansa ninyo at pati isda namin? Pag-iintirsa ninyo? Grabe naman kayo. O ano ang masasabi ninyo? Pag-comment lang po mga kapiel. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.